Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Aqidah at chapter 22 ng Kitabut Tauhid. Babu ma ja'a fi himayatil Mustafa. Janabut Tauhid. Wasadduhu kulla tariqin yuwassilu ila syirk. Ang pangangalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaisahan ni Allah at ang pagsasara niya sa lahat ng landas o lahat ng daanan patungo sa pagtatambal kay Allah. Malaki man o maliit, lahat ng ito ay nilinaw na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binabalaan niya tayo laban dito, alhamdulillah. Sa unang usapin, mal janabu wa mal muradu bihimayatihi. Yung janab na tinutukoy dito, yung sabi nga sa title, ma jaa fi himayatil Mustafa, janabut tauhid. Al janabu huwa al janib wal muradu bihimayatihi siyanatuhu amma yuqarribu minhu aw yukhalituhu minasyirki wa asbabihi. Ang jinab na tinutukoy dito, kumbaga yung jinabut tauhid, yung anumang may kinalaman sa tauhid o kaisahan ni Allah. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanyang pinangangalagaan at ang himaya na tinutukoy dito, siyanatuhu. Siyana, ibig sabihin, pagpapanatili. Pagpapanatili niya sa anumang nagdudulot na ang tao ay mapalapit sa tauhid at pangangalaga niya na hindi ito mahaluan ng shirk o anumang dahilan ng shirk. So hindi lang shirk ang bawal. Pati lahat ng dahilan patungo sa shirk ay bawal. At applicable ito sa lahat ng haram. Kumbaga, kung merong isang bagay na haram, lahat ng daan patungo sa haram na ito ay haram din. Okay? Yung zina, haram. At yung pakikipagsyota, daan patungo sa zina, haram din. Pakikipag-usap sa hindi mo naman nasawa, ng, kumbaga, sa paraan na mahalay, haram din kasi daan nito patungo sa zina. Yung hindi pagsasala, haram. Kaya yung iba pang bagay na nagiging dahilan na hindi nakapagsala yung tao, o hindi niya ito nagagawa sa tamang paraan, o hindi niya nagagawa sa tamang oras at iba pa, ito ay nagiging haram din. Halimbawa yung tao, masyado siya nagiging abala sa kanyang trabaho. Yung trabaho na yun nagiging haram sa kanya. Nagiging haram. Halimbawa niyan, yung tao, hindi nakapagsala dahil sa pag-aaral, abalang-abala sa pag-aaral, ganyan din, yung pag-aaral niya haram. Kahit ano pang makamit niya doon sa pag-aaral niya, maging valedictorian man siya, maging summa cum laude, walang saysay yun, haram yun. Wala siyang pakikinabangan doon. At hindi yung iba pang mga bagay na katulad nito. So, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Surah At-Tawbah, verse 128, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. So, dito sa aya sa Surah At-Tawbah, sinabi ni Allah, dumating sa inyo ang sugo na kabilang sa inyo. Ibig sabihin kabilang sa inyo ng mga tao, generally, at kabilang sa inyo sa Quraysh, specifically. Dumating sa inyo sugo na kabilang sa inyo, azizun alayhi ma'anittum, mabigat sa kanya ang anumang pumipinsala sa inyo. Harisun alaykum, at siya ay nagmamalasakit sa inyo. Dito ay pinapakita na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghahangad para sa mga tao ng kabutihan at tinaayawan niya para sa mga tao ang kasamaan. Siyempre, ano ba ang pinakamabuting kabutihan? Tauhid. Anong pinakamasamang kasamaan? Shirk. Kaya yun ang kanyang unang pinangangaral. At ito ang pangunahing dalil sa chapter na ito.
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangangalagaan niya na ang mga tao ay tutungo sa tauhid at pinangangalagaan niya na ang mga tao ay hindi papunta o patungo sa shirk. So ito yung kahulugan ng ayan na ito. Dumating sa inyong sugo na mula sa inyong mga sarili. Mabigat sa kanya ang anumang pumipinsala sa inyo. Siya ay haris, kumbaga yung haris, ano ba magandang translation ng haris? Yung nagsisikap. Nagsisikap siya para sa inyong kabutihan. At dito, tinukoy ni Allah bil mu'minina raufur rahim. Siya sa mga mananampalataya ay rauf, mabait, at rahim, mahabagin. So dito, dalawang katangian ni Allah, ang ra'fah at ang rahmah, iniugnay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun naman talaga ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagmamalasakit siya sa lahat, kahit sa mga kuffar. Kaya nga siya nagdadaawa eh. Kaya siya nagdadaawa dahil sa kanyang pagmamalasakit. Siyempre, mas pinagmamalasakitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapwa niya mananampalataya. Yung mga sahaba at ang susunod pa ng mga Muslim sa kanyang umma, alhamdulillah. Kaya nga nilinaw niya ang lahat ng turo ni Allah sa Quran, kumbaga sinubuhay niya sa tamang pagsasabuhay nang sa gayon siya ang ating magiging huwaran. Dito nga sa chapter na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsikap na tayo ay manatili sa tauhid at nagsikap na tayo ay lumayo sa shirk. Sa itong aya na ito, sa sinabi, ishrah hadhihi al-aya wa malladhi taqtadi hadhihi al-awsaf allati wasafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi. Si paliwanag daw ang aya na ito at anong kahulugan ng mga paglalarawan dito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ummah. Kumbaga ano yung kinalaman nung pagiging rauf at rahim ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ummah. Sa paliwanag sa aya na ito, yaqulullahu ta'ala mumtannan alal mu'minina haytu arsala ilayhim rasulan min anfusihim. So si Allah subhanahu wa ta'ala mumtannan o mumtinnan, na ibig sabihin nito, si Allah ay yun nga, nanunumbat o kaya ay ipinapaalala ni Allah ang kanyang biyaya na ipinadala niya sa mga mananampalataya ang isang sugo na kabilang sa kanila ng mga tao na sugo na ito ay biyaya ni Allah. Kumbaga dito mumtinnan, kumbaga binigyang diin ni Sheikh rahimahullah na ang aya na ito ay nagpapahayag sa atin ng malaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na tayo ay biniyayaan niya na nagpadala siya ng sugo na kabilang sa atin. Dahil kung hindi kabilang sa atin yung sugo na ipapadala niya, halimbawa anghel, alam na nga natin yun. Si Allah ay nagpapadala ng anghel bilang fitna sa mga tao o para magpadala na lang ng parusa. Pero sugo na kabilang sa mga tao ang pinadala niya, ibig sabihin ito ay kanyang biyaya sa mga tao. Na nga, haytu arsala ilayhim rasulan min anfusihim, si Allah ay nanunumbat o nagpapaalala ng kanyang biyaya sa mga mananampalataya na nagpadala siya ng sugo na kabilang sa kanila, ay min jinsihim. Na kabilang sa mga kahulugan nito ng sugo na kabilang sa kanila, kabilang sa uri nila. Uri nila ng pagiging tao o uri nila ng pagiging Arabo at iba pa. Wa ala logatihim ya'rifunahu wa ya'lamuna sidkihi wa amanatihi. Ngayon din, pinadala ang sugo na kabilang sa atin na nagsasalita ng wika nila, na ito na nga yung sinasabi ko kanina, specifically siya ipinadala sa mga Arabo at sa Quraysh, na nakikilala nila ang kanyang pagiging makatotohanan at ang kanyang pagiging matapat, ang kanyang sidik at ang kanyang pagiging amin, pagiging mapagkakatiwalaan.
Thumma wasafahu bi awsafin hamida wa hiya hirsihi ala hidayatihim wa rushdihim wa islamihim. At tinilarawan sa aya na ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga paglalarawan na kapuri-puri, at ito ay ang kanyang hirs, ang kanyang pagsisikap na magabayan ang mga tao at sila'y mapanatili sa tuwid na landas at sila'y manatili sa Islam, inshallah. At binabanggit din dito, wa karahatuhu ma ya'nituhum wa yashukku alaihim. At binabanggit din sa aya na ito na kinamumuhian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang anumang magdudulot ng paghihirap o pinsala sa mga tao. Kauna-unahan nga dito ang shirk. Aw yadurruhum, o anumang uri ng pinsala, fi dunyahum wa akhirahum. So ayaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapipinsala ang mga tao sa kanilang buhay dito sa mundo at kanilang kabilang buhay. Wa ra'fatuhu wa rahmatuhu bimu'minihim. Siyempre ang kanyang kabaitan, yung ra'fah, at yung kanyang habag, yung rahmah, sa mga mananampalataya na kabilang sa mga tao. So ito yung kabuang kahulugan ng ayah na ito. Wa taqtadi hadhihi al-awsaf, at ang mga paglalarawan na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglalaman ng mga sumusunod na mga kahalagahan. Allati wasafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi, o wusifa allati wusifa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi an andarahum wa haddarahum asy-syirka alladhi huwa a'damud dunub. Sa mga katangian na binabanggit sa aya na ito, pangunahin dito, kumbaga na may kinalaman sa umma natin, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbababala sa atin at nagbabanta sa atin sa panganib ng shirk. Na ito nga ang pinakamatindi sa lahat ng kasalanan. Pinakamasahol na kasalanan, ang shirk. Pinakamasahol na kasalanan, ang shirk. Ang kufur, kasi baka may magtatanong, sa bakit shirk, bakit hindi kufur? Okay, ang shirk kasi, kumbaga, mas malawak na salita yung yung kufur sa kawalan ng pananampalataya. Pero sa lahat ng uri ng kufur, shirk ang pinaka masahol. Kasi pwedeng yung tao, maaaring hindi siya nagsishirk, di ba? Merong Muslim, hindi siya sumasamba sa iba paliban kay Allah, pero hindi nagsasala. Nasa kalagayan siya ng kufur, pero hindi siya nagsishirk. Pero pareho lang, nasa kufur, pareho yung nagsishirk na kuffar halimbawa, at yung hindi nagsishirk na Muslim. So gagawa tayong Venn diagram, mas malaking bilog, kufur, at napapaloob dito yung shirk. Okay, napapaloob dito yung shirk. So yung shirk yung pinaka masahol na kasalanan. Kasalanan din ang kufur, oo. Kawalang pananampalataya nga eh. Pero maaaring nga mangyari na may tao na kapag kufur, kahit hindi siya nagsishirk. Katulad nga nung hindi nagsasala. Katulad ng hindi nagsasala. Wabayyana lahum wasailahu al-mawsula ilayhi, al-muwassalatu ilayhi, wabalaga fi nahihim anha, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilinaw din niya ang mga kaparaanan patungo sa shirk na nagiging dahilan na mapupunta rito, masasadlak dito ang tao. At yun din, siya ay kumbaga nagpatindi ng kanyang pagbabawal dito sa pinakamatinding paraan. Kumbaga, kasi minsan may mga paraan ng pagpapahayag na kailangan nating bigyang diin. Ito yung tinutukoy dito na balaga fi nahyihim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatindi niya ang pagbababala sa mga tao. As in, nagpakita talaga siya ng galit sa shirk. Katulad niya, halimbawa, nakita niya yung
yung lalaki na may suot na na pulseras, na pinaniniwalaan niya na magtataboy daw ng sakit. So nagalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon. So nagagalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapakita ng kanyang matinding pagbabawal sa shirk. So hindi niya ito bagay na kumbaga kinakausap ang mga tao casually tungkol dito. So binibigyang diin niya na bawal talaga. At ipinapakita niya talaga na galit siya kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagtatambalan. So depende rin sa kasi. Sa da'wah, depende rin sa tao na pinakikitunguhan mo yung yung magiging paraan ng pagkausap mo sa kanya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam meron siyang authority, kumbaga so pwede siya mag-express talaga ng galit. Okay? Pero minsan merong tao na hindi mo makukuha sa galit. Kasi tinitingnan mo rin naman yung kakayanan niya na umunawa o yung kakayanan niya na tumanggap ng pangaral. Minsan may mga tao parang ako halimbawa minsan diadaan ko lang sa biro yung mga paalala. Kasi minsan may tao na pagka sineryoso mo ng pagkausap, hindi niya tatanggapin yun ng maayos na pagtanggap. Depende sa tao, kumbaga. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta, so ganun niya, kumbaga, in-express niya talaga ng matindi yung kanyang galit. So ito na yung paraan niya ng kumbaga, diplomasya. O kumbaga, sa Islam, hikmah. So kailangan yung tao, gagamitan natin ng hikmah, inshallah. Kasi iba-iba yung iba-iba yung pagtanggap ng tao. May mga tao balat sibuyas. Baka pag pinagalitan mo, tatampo. Bigla mawala si Rashid dito pag pinagalitan natin masyado. So depende rin sa tao. Wa min dalika ta'dim al-qubur. So nagbawal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa shirk, pangkalahatan. At ibinawal din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagdakila sa mga libingan. Wal guluw fihi. At kumbaga pinagbawal din niya yung pagmamalabis sa mga libingan. Was salatu endaha, pinagbawal din niya yung pagtataguyod ng sala malapit sa libingan. Wa ilayha, pinagbawal niya ang pagsasala ng nakaharap sa libingan. Naintindihan niyo yung pinagkaiba. Endaha, di ba ito? Harfu jar, preposition. Endaha, ibig sabihin, sa paligid, malapit sa libingan. Ilayha, nakaharap ka naman sa libingan. Wa nahwu dalika mimma yuwassilu ila ibadatihim. Ila ibadatiha. At iba pang mga katulad nito na nagiging dahilan na maaring sasambahin na ng tao yung mga libingan. So merong hadith iniulat ni Abu Hurairah at mula ito sa koleksyon ni Abu Dawud at ito ay hadith na Hasan. La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri ida wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haythu kuntum. So merong tatlong tinukoy dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag ninyong dudulutin na ang mga bahay ninyo ay maging libingan. At syempre, sa iba pang mga hadith, alam natin kung ano yung konteksto nito. Na ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, magbasa tayo ng Quran sa ating mga bahay. Ngayon paliwanag ng mga scholar dito kasi saan ba bawal magbasa ng Quran o saan bang lugar hindi binabasa ang Quran? Sa libingan, kasama yung libingan. Sa CR ganun din. Yun ang ibig sabihin niya dito. La taj'alu buyutakum kubura. Huwag ninyong gagawing sementeryo ang inyong mga bahay. Hindi mo ibig sabihin dito na maglibing kayo sa bahay nyo. Ibig sabihin dito, huwag ninyong hayaan na hindi kayo nagbabasa sa bahay ninyo. So magbasa ng Quran sa bahay ninyo, inshallah. At huwag ninyong
kukunin ng aking libingan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang Eid. Ang Eid na tinutukoy dito bilang lugar na dinadakila o lugar na pinagsasagawaan ng pagsamba. So wag daw gagawin na ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may magiging kumbaga templo o magiging masjid at iba pang katulad dito. At pangatlong nababanggit sa hadith, sallu, ibig sabihin sallu alayya, yung bumati sa kanya ng sallallahu alaihi wasallam, dahil tunay na ang inyong sala, yung sala rito, yung sala ala nabi ang tinutukoy dito. Ang ating sala daw sa kanya ay nakakarating sa kanya saan man tayo naroroon. Saan man tayo naroroon, magsabi tayo ng sallallahu alaihi wasallam, ang pagbati natin ay nakakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin kailangang mag-travel papuntang Madina para lang bumati sa kanya ng salawat. At yun nga rin sa pangkalahatan, hindi natin kailangan pumunta sa libingan nino man para magdua para sa tao na yun. Okay, pwede tayo magdua para sa sino man kahit malayo tayo sa kanilang libingan. Kasi nga yung mga ganun, mga pagmamalabis na yung sa relihiyon at daan patungo sa shirk. So dito, mama'na qawluhu, la taj'alu buyutakum kubura. Huwag ninyong dudulutin na ang inyong mga bahay ay maging mga libingan. Na piniliwanag din dito ay la tu'tiluha minas salati fiha wad du'a wal qira'ah. So hindi lang pagbasa ng Quran, ibig sabihin na hindi natin gagawing libingan ang ating mga bahay. Kumbaga, huwag nating hahayaan na walang sala na nangyayari dito. Sala, dua, at qiraah. Pagbasa ng Quran. So dapat ginagawa din natin ng mga bagay na ito. Sala, dua, qiraah, at iba pang mga gawaing pagsamba sa loob ng ating mga bahay, insyaallah. Fatakuna bimanzilatil kubur. Dahil kung hindi, kung walang nagsasala sa bahay natin, walang nagdudua o walang nagbabasa ng Quran, magiging katulad na nga ito ng libingan. So ito yung kahulugan ng huwag nating gagawing sementeryo ang ating mga bahay. Nahahum sallallahu alaihi wasallam ay yahjaru buyutahum anis salati fiha wal ibadati kama tahjarul kubur anis salati ilayha makhafatan al fitnati biha wa ma yafdi ila ibadatiha. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbawal na iiwan ng mga tao ang mga gawaing pagsamba sa loob ng kanilang mga bahay. Kasi maaring may taong ganito, nandun sila sa bahay, natutulog lang sila doon, kumakain, nanonood ng pelikula, o iba-iba pang bagay, nakikipag-chat, pero hindi na sila nagsasala doon ng mga sunna, lalong-lalo na qiyamul layl, lalong-lalo na witr. Hindi na sila nagbabasa ng Quran doon, hindi na sila nagdudua. Baka kahit kakain sila, hindi man lang magsasambit ng bismillah. Susubo na lang ng pagkain. So dapat buhayin din natin ang ating mga bahay nang sa gayon na hindi ito patay, katulad ng mga sementeryo na ipinagbabawal dito ang mga gawaing pagsamba. Intindihan niyo yung ibig sabihin? Kasi sementeryo, bawal doon magsala, bawal doon magbasa ng Quran, bawal doon magdua. Ibig sabihin yung dua na nakaharap doon sa libingan. So huwag natin gawing ganun ang ating mga tahanan, inshallah. Na huwag natin iiwan ito katulad na kung paano hindi natin ito ginagawa sa mga libingan, yung mga binanggit na mga gawaing pagsamba na ito. Ng mga ito hindi natin ginagawa sa libingan dahil ang mga ito ay daan patungo sa shirk. Pero sa bahay, wala naman libingan doon, so pwede natin gawin ang mga gawaing pagsamba na ito. Siyempre, sumunod, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri idan, huwag ninyong gagawing id ang aking libingan. Al-ma'na, la tu'inu ziyarata kabri, waqtan min al-awqat. Tajma'una fihi kama taf'aluna fil a'yadi wal juma'. So, ang ibig sabihin na huwag ninyong gagawin ang aking libingan
na parang Eid. Ang ibig sabihin nito, huwag kayong maglalakbay patungo lamang sa aking libingan. So itong mahalagang din ito, mahalagang paalala. Yung pagpunta ng Muslim sa Madina, sa Masjid an-Nabawi, dapat sa tamang layunin. Okay? Hindi ito para sa sa pagdalaw sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat kasama dito sa kanyang layunin, syempre makapagsala sa Masjid an-Nabawi, na malaki ang gantimpala ng sala rito at may iba pang mga gantimpala rito. Pero hindi yung pakay niya lang ay yung libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag ganun yung intensyon niya, wala na siyang pinagkaiba doon sa mga Sufi, doon sa mga kuburi na naglalakbay sa libingan ng iba't ibang mga banal na tao, iba't ibang mga santo nila, mga auliya nila para kumuha ng biyaya. So wag daw maglakbay para lamang sa libingan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tukoy na panahon na dito magtitipon-tipon din ang mga tao na katulad ng ginagawa nila kapag mayroong Eid at kapag Jumu'ah. Okay, so huwag nilang gawing lugar ng pagtitipon, pagsasaya ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal idu ma ya'tadu maji'ahu wa qasduhu min zamanin wa makan, makhudun min al-adati wal i'tiyad. Yung nga yung salitang Eid, itong araw ay maya'tadu maji'ahu. Yung paulit-ulit ito na dumarating o ginagawa. Wa qasduhu, at ang kumbaga hinahangad natin na tunguhin nga ito sa isang panahon at inahangad natin na tunguhin ang isang lugar na ito. At ito ay galing sa salitang ada. Ada, ibig sabihin pagbabalik, at i'tiyad, ito na yung pagsasagawa nga ng Eid, pagtitipon para magsaya. At panghuli yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, "Sallu alayya fa inna salatakum tubliguni haythu kuntum." Bumati kayo sa akin ng salawat dahil ang inyong salawat ay makakarating sa akin saan man kayo naroroon. Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukthira minas salati alayhi fi kulli zamanin wa makan. So tayo hinihimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paramihin ang ating salawat sa kanya anumang panahon at anumang lugar tayo naroroon. Saan man tayo naroroon o kahit anong panahon, pwedeng magsalawat. Pagkatapos ng sala, bago magsala, bago magjumu'a, pagkatapos ng jumu'a, bago matulog, pagkagising, pwede. Wa yaqulu innama yanaluni minkum minas salati was salam yasul ma'a korbikum min kabri wa bu'dukum fala hajata lakum ila ittikadihi idan tataraddaduna ilayhi li ajli dhalika. Ito, mashallah. So, ito na nga yung paglilinaw. Magkakaugnay yung tatlo na ito. Magkakaugnay ang tatlong bagay na tinukoy sa hadith na ito. Na yung una, huwag ninyong gagawing libingan ng inyong mga bahay, huwag ninyong gagawing Eid ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at magsalawat tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saan man tayo naroroon. Kasi nga, yung salawat natin nakakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malapit man tayo o malayo sa Kanya. Kaya walang pangangailangan na maglalakbay tayo patungo sa Kanyang libingan at magtitipon-tipon doon o paulit-ulit na magpapabalik-balik sa Kanyang libingan para lang magsalawat. At ito nga rin yung pamantayan sa iba pang mga libingan o sa iba pang nakalibing. So kung magdudua tayo para sa kanila, hindi kailangan na pupunta tayo sa libingan nila. Okay, hindi kailangan na pupunta tayo sa libingan nila. Pwede tayo magdua para sa sino mang namatay na kahit malayo tayo sa kanila. Kasi si Allah naman ang nakakarinig ng dua na ito. Hindi yung patay. Hindi yung patay. So kahit malayo tayo ay nalalaman ni Allah yung ating salawat, nalalaman ni Allah yung ating mga dua. Kaya hindi natin kailangan maglakbay, lalong-lalo na yung malayong paglalakbay patungo sa libingan. Kasi yung yung pagtungo sa libingan, din ito eh. Yung daan patungo sa shirk at syempre,
gawain ito ng kuffar at magkakaroon dito ng tashabbuh o paggaya sa kanilang mga gawain na dinadalaw nila yung mga sementeryo kapag araw ng mga patay o kapag anniversary nung namatay at iba't iba pang mga kadahilanan nila sa pagsasagawa nito. So alhamdulillah, ito yung gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa usapin na ito. So tutuloy natin ito insyaAllah at meron pang mga usapin na napapaloob sa bagay na ito. Alhamdulillah na kumbaga para mas malinaw pa sa atin ang usapin tungkol sa mga pinagbabawal sa libingan at iba pang may kinalaman sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tutuloy natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.